Esensya ng Vedic na karunungan mula sa Bhagavad Gita 2:46 salin. Kung paanong ang lahat ng layuning natutugunan ng isang maliit na lawa ay natutugunan din ng isang malaking imbakan ng tubig, gayon din naman ang lahat ng layunin ng mga Veda ay natutugunan ng isang tao na nakakaunawa sa tunay na layunin ng mga ito. Paliwanag, ang mga ritual at sakripisyong binanggit sa Karma Kanda na bahagi ng mga kasulitang Vedic ay itinakda upang himukin ang unti-unting pag-unlad tungo sa pagkaunawa sa sarili o self-realization, at ang tunay na layunin ng pagkaunawa sa sarili ay malinaw na nakasaad sa 15 kabanata ng Bhagavad Gita 15:15. Ang layunin ng pag-aaral ng mga Veda ay upang makilala si Panginoong Krishna, ang unang sanhi ng lahat ng bagay. Kaya ang pagkaunawa sa sarili ay nangangahulugang maunawaan si Krishna at ang walang hanggang ugnayan ng bawat nilalang sa Kanya. Ang ugnayan ng mga buhay ng nilalang kay Krishna ay binabanggit din sa parehong kabanata ng Bhagavad Gita. Ang lahat ng buhay na nilalang ay bahagi at parcel ni Krishna, kaya't ang muling pagbabalik ng kamalayan kay Krishna, Krishna consciousness ng isang individual na nilalang ay siyang pinakamataas na antas ng kaalaman ayon sa mga Veda. Ito ay pinagtitibay sa Srimad Bhagavatam 3:33-7 na nagsasaad, ang ganap na pagkakaunawa kay Krishna at ang muling pagbabalik ng ating natural na kaugnayan sa Kanya ay ang pinakamataas na layunin ng lahat ng kaalamang Vedic. O aking Panginoon, ang isang tao na nagdarasal at patuloy na binibigkas ang iyong banal na pangalan, kahit pa siya ay ipinanganak sa isang mababang angkan tulad ng isang tiyandala, ay nakapapantay sa pinakamataas na antas ng pagkaunawa ng self-realization. Tiyak na ang gayong tao ay nakagawa na ng lahat ng uri ng penitensya at sakripisyo ayon sa mga ritual ng Veda, at paulit-ulit na pinag-aralan ang mga kasulatang Vedic matapos maligo sa lahat ng banal na puok ng paglalakbay o pilgrimage. Ang gayong tao ay tinuturing na pinakadakila sa lahing Aryan. Kaya't ang isang tao ay dapat maging sapat na marunong upang maunawaan ang tunay na layunin ng Veda at wag lamang mabulag sa mga ritual o magnasa ng pag-akyat sa mga makalangit na kaharian para lamang sa mas mataas na kasiyahan ng mga pandama. Sa panahong ito ng Kali Yuga, hindi na kayang sundin ng karaniwang tao ang lahat ng batas at tagubilin ng mga ritual ng Vedic o ng mga turo sa Vedanta at Upanishads. Nangangailangan ito ng mahabang panahon, malaking lakas, malalim na karunungan at maraming yaman upang maisakatuparan ang mga layunin ng mga Veda, bagay na halos imposible na sa panahong ito. Subalit ang pinakamahusay na paraan upang matupad ang layunin ng kulturang Vedic ay sa pamamagitan ng pagbigkas ng banal na pangalan ng Panginoon, gaya ng itinuro ni Panginoong Chaitanya, ang tagapagligtas ng lahat ng naligaw na kaluluwa. Noong tanungin si Panginoong Chaitanya ng isang dakilang pantas ng Veda, si Prakasananda Sarasvati, kung bakit siya ay paulit-ulit na bumibigkas ng banal na pangalan ng Diyos na para bang isang emosyonal na tao, imbis na pag-aralan ang pilosopiyang Vedanta, sumagot ang Panginoon. Ang kanyang espiritual na guro ay tinawag siyang mangmang, at kaya't inutusan siyang paulit-ulit na bigkasin ang banal na pangalan ni Krishna
Nang siya'y sumunod, siya ay napuspos ng matinding kaligayahan at tila nabaliw sa banal na pag-ibig. Sa panahong ito ng Kali, karamihan sa mga tao ay mangmang at hindi sapat ang edukasyon upang maunawaan ang filosofiya ng Vedanta, kaya't ang pinakamataas na katuparan ng Vedanta ay makakamtan lamang sa pamamagitan ng taimtim at walang paglapastangang pagbigkas sa banal na pangalan ng Panginoon. Ang Vedanta ang huling salita ng karunungang Vedic at ang may akda at lubos na nakaaalam ng Vedanta ay si Panginoong Krishna mismo. Ang pinakadakilang Vedantis ay yaong kaluluwang nakadarama ng labis na kaligayahan sa pag-awit ng kanyang banal na pangalan. Ito ang pinakamataas na layunin ng lahat ng hiwagang Vedic, ang pag-ibig at debosyon sa Diyos sa pamamagitan ng kanyang banal na pangalan. Haribol.